So, at ganun pa rin ho sa ating aralin sa gabing ito. Nandito rin pa ho tayo sa living in the last hour, na kung saan na ating pinag-aaralan. The objective of this subject is to remind us and warn us how we should live our lives as believers. Na kung saan ito ho ay babala sa atin, paghahanda upang sa ganoon tayo ho ay hindi mahiwan sa pagdating ng ating Panginoon. Amen! At alam ko po na bawat isa sa atin ay excited sa pagdating ng Panginoon. Kapag hindi ka excited, kapatid, hindi ka tunay na na-born again. Amen po ba? Kaya lagi ho nating ilagay sa ating isipan, o kapag tayo ay isang tunay na Kristiyano, ang sa puso at isip natin ay yung gumawa pa tayo ng mga bagay na alos tantsain natin na ito'y sa loob ng 10 taon o 20 taon na pagpaplano. Subalit, ang ating isip at puso ay laging nakahabang sa pagdating ng Panginoon, na kung saan na hindi pa rin tayo umihinto sa kagagawa ng mabuti, higit lalo sa ating pananampalataya. Amen po ba? Na ang kaisipan natin, na ilagay natin na ngayon na lang tayo mabubuhay. Ay, Pastor, bakit makanyan? Sabi mo, paisipan mo 20 years. Yes! Pero kapag inilagay natin ang ating sarili sa paghahanda, na parang ngayon na lang tayo mabubuhay sapagkat ang ating katawan o ang ating espiritu ay ating inihanda doon sa anumang oras dumating ang Diyos, tayo po ay ligtas. Amen. Kasi kung isipin mo pa rin na 20 years from now, doon pa lang darating ang Panginoon, baka doon pa lang ang paghandaan mo. Kaya kapatid, every now and then, paghandaan po natin ang ating buhay na lagi nating ilagay sa ating isipan yung tila ngayon na lang araw na tayo mabubuhay, sapagkat ito ay ibubuhos natin ang buong lakas, buong buhay, buong kaluluwa sa pagpupuri, pagsamba at pagsunod sa ating Diyos. Amen! Ito po ang tunay na Kristiyano, yung excited siya. Kapag hindi gano'n ang iyong kaisipan, kapatid, wala kang inisip kundi yung relax. Ibig sabihin nun, hindi mo alam kung tunay kang ligtas. Subalit ang isang Kristiyano na tunay na ligtas, yung gumagawa siya na tingin niya sa kanyang sarili, ito na ang pinakahuling araw na aking gagawin upang magawa ko ang pinakamahinam para sa Diyos. Amen! Ganito po ang ilagay natin sa ating kaisipan. Yes, of course, nagkaraang linggo at pong inaral ang wake up from slumber, na kung saan ito ay isang pagbababala sa bawat isa sa atin na tayo ay gumising sa ating pagkakatulog. Mayroong mga taong gising, subalit tulog ang kanilang kaisipan. Tulog na kung saan hindi sila mulat o hindi sila aware sa nangyayari. Kaya tayo ay binabalahan doon sa ating pagkakatulog na tayo ay gumising. At ayon sa 1 John 2:18 nga, Dear children, this is the last hour, and as you have heard, the Antichrist is coming. Even now, many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour. Ito ang sinabi sa 1 John. Kaya, bawat isa sa atin sa nakarang linggo, inaral natin ito, na kung saan kapag tayo'y gumagawa, mayroon tayong isang bagay na natandaan Yung, yes, of course, we are not perfect. Pero, kung minsan, sasabihin natin na walang perpekto. Pero, pwede palang gawin natin maging perpekto ang ating sarili. Kaya, alam ko, mayroon tumimo sa inyong puso at isipan na iisang aral na tinanggap ninyo, yung gumawa ka ng perpekto upang sa ganon, hindi ka 74. Amen. Ay, di nga luwata, buri, 74 la. Kapag ang isang bagay, yung halimbawa, kinat ka sa pagdadrive mo sa pagpunta mo rito, pagkatapos pinatulan mo, 74 ka. Bagsak ka. Pero kapag hindi uminit ang iyong ulo at sinabi mong, Lord, ingatan mo po siya, perfect ka, sabi ng Panginoon. Amen. So, pwede tayong maging perfect. Kapag nilagay natin sa ating kaisipan yon,
ang ating natutulog na kaisipan ay nagising sa katotohanan. Pwede pala na, halimbawa, ayaw mo yung ulam sa bahay. Pagkatapos, ihahain na ng asawa mo. Oh, love, kain na tayo. And then, hindi mo man gusto, kanyamanan nine, perfect ka. Amen. Amen. Ginawa mo pa rin ang mabuti at hindi ka nagreklamo. Kaya, kung gusto mong maging perfect, lagi mong ilagay sa iyong kaisipan na gawin mo ang pinakamainam para sa Panginoon. Amen! So, pwede mo ba tayong maging perfect? Amen. Pwede. Pero pwede rin tayong maging 74. Kapag hindi natin ginawa ang tama, 74 ka. Amen. So, ito po ay test. Kasi sabi ng Panginoon na kung saan, na sinabi ni Pablo sa kanyang sulat sa Korinto, i-test natin ang ating pananampalataya kung ito ay approved sa Panginoon o hindi. Ibig sabihin, kung approved, tayo ay perfect. Pero sa gabing ito, aaralin naman po natin uli, andito rin po, yung ating aralin sa buong buwan na to ay saklaw pa rin ho ng living in the last hour. Kaya ngayon, ang ating aaralin ngayon ay be prepared at all times. Ibig sabihin, kinakailangan na tayo ay laging handa para tayong, mayroon bang nag-Boy Scout dito? Pakitaas nga ang kamay kung mayroong nag-Boy Scout na kagaya ko. Ay, wala. Siguro, ano lang yung, hindi na uso ata yung Boy Scout ngayon. Pero noon, uso ang Boy Scout laging handa. Yan ang tawag nila sa mga Boy Scout. Kaya, kailangan dito, we prepare at all times. So, bakit tayo binabalahan ng ating Panginoon na tayo ay maging handa lagi? Sapagkat ninais ng Diyos na tayo ay kanyang makasama sa buhay na walang hanggan. At wala siyang ibang hangad na makasama doon sa kanyang pinagandaan. In John 14, 1-3, anong sabi? Sabi nga ng Panginoon, mauna na ako. Mauna na ako sa langit at igagawa ko kayo ng mga tahanan. At pagkatapos kong ginawa ang mga tahanan doon, ako ay muling babalik kung saan ako nandoon. Gusto ko ay nandun rin kayo. So, ibig sabihin nun, walang ibang inangad ang Panginoon kundi tayo ang kanyang makasama sa buhay na walang hanggan. Amen? Ayan ho, ano sabi? If I go and prepare a place for you. Inihanda mismo ng ating Panginoong Yesus yan. Siya mismo ang naganda. I will come back and take you to be with me that you also may be where I am. Kaya kung saan ang gusto ng ating Panginoong Yesus, doon tayo. Tayo ho ang gusto niyang makasama sa buhay na walang hanggan. So, be prepared. Amen. Be prepared at all times. Amen po ba? Sige po, babasahin po natin. Dito po, habang nangangaral ang ating Panginoong Yesus, nagbigay siya ng talimhaga sa mga apostles o sa kanyang mga tagasunod at bigla niya itong inilagay sa kanilang aralin yung sa Matthew 25. Pagkus pinag-uusapan nila sa Matthew 24 kung papaano at kung kailan darating ang kawakasan o yung pighati o yung pagdating ng Panginoon. At dito sa 25, ganito po ang kanyang ibinigay na inalimbawa sapagkat ang kausap niya rito ay mga mananampalataya. At sa atin rin na tayo ho ay tinaguriang church. Ito ho ay para sa atin. Ito ay kahambing ng mga mananampalataya ang talinhaga na kanyang ibinigay sa kanyang mga disipulo. Makikita po ito sa Matthew 25 verse 1-13. Ito ay the parable of the 10 virgins. Ibig sabihin dito, ang ating Panginoong Yesus mismo, ito ay kanyang inambing doon sa mga mananampalataya na kung saan na ang paghahanda niya at ito ay kanyang pinahiwatig sa lahat ng mga churches. Tandahan po natin, para sa atin ito, kaya ang sabi nga, basahin ho natin in Matthew 25 verse 1-13. At that time, the kingdom of heavens will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish one took their lamps but did not take any oil with them. The wise ones
however, took oil in a jar along with their lamps. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. Sila ho ay inantok. At midnight, the cry rang out, "Here's the bridegroom, come out to meet him." Then all the virgins awoke half and trimmed their lamps. The foolish one said to the wise, "Give us some of oil, our lamps are going out." "No," they replied, "they may not be enough for both us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves." But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Later, the others also came. "Lord, Lord," they said, "open the door for us." But he replied, "Truly I tell you, I don't know you. Therefore, keep watch, because you don't know the day or the hour." So ito po ang sinabi ng Panginoon sa kanila. Pagpalain pong salita ng Diyos sa aming Diyos. Papasalamat po kami sa gabing ito. Sa aming kalagitnaan, Panginoon, Ikaw nawa, O Diyos, ang magbigay ng unawa sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Buksan mo po ang aming puso at isipan. Nawa, Panginoon, ang bawat salita na aming marinig, ito'y aming tanggapin upang maging pakinabang sa bawat isa sa amin. At iyo po, Panginoon, na pagpalain ang iyong salita. Maging, O Diyos, ang aking pagtayo. Ako'y iyong itago sa iyong pagka-Diyos, Panginoon. Sa ganoon, lahat ng aking sasabihin ay ang salita mo lamang at pawang salita mo lang. Sapagkat tunay nga, Panginoon, hindi ang aking sarili, kundi sa pamamagitan mo. At ang iyong banal na Espiritu, ang siyang magbibigay ng unawa sa bawat isa sa amin. Sa ganoon, O Diyos, ikaw ay may taas at may tangal at magiging matatag naman at malalim ang aming pananampalataya at relasyon sa iyo. Salamat po. Magpala ka po sa aming kalagitnaan. Sa gabing ito, O Diyos, di ko man po alam kung ano ang dalhan ng aking kapatiran o bawat isa sa amin. Subalit ikaw ang Diyos na kung saan na nakikinig sa lahat ng kanilang mga dalangin at anuman ang laman ng kanilang mga puso na hangad ay yung maibibigay habang naririnig nila ang salita. Diyos, magpala ka po sa bawat isa sa amin, sa aming kalagitnaan, at ang iyong banal na Espiritu ang mga siwa sa isa't isa. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinararangalan sa gabing ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sige po, palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Dito po makita po natin sa ating binasa na kung papaano ang sampung birhen na kung saan na sila ay naghihintay sa ikakasal. At kung makita ho natin sa ating nabasa, silang lahat to ay inantok. Ibig sabihin, dinatnan sila ng hantok sa kahintay sapagkat hindi nila alam na matatagalan ang pagdating ng ikakasal. Kaya naman, nung dumating na ang ikakasal ay may sumigaw na sinabi, nandito na ang ikakasal at bigla silang bumangon. Ibig sabihin, silang lahat to sabay-sabay. Kung titingnan mo, bawat isa sa kanila, sabay-sabay silang nabigla. Biglahan ng pagdating at kaya sabay-sabay sila, yung 10. Subalit, sa kanilang paghihintay, ay mayroong mga kakahiba na sa 5 birhen ay wala na silang oil. Ibig sabihin, yung gasera nila o yung kanilang lampara ay wala nang oil na kung saan na ito ay paupos na at undap-undap na lang ang kanilang lampara. Kapatid, ang iniugnay ng ating Panginoon dito sa atin na kung saan, kung papaano tayo nananatiling gising, nananatiling naghihintay, at nananatili tayong mayroong ningning sa ating pananampalataya. Ito ang kaugnayan nito sa parabolang ating aharalin sa gabing ito. Ang langis ay talinhaga ay kumakatawan sa tunay na pananampalataya. Ang langis dito, para maunawahan lang ho ninyo, ng katwiran
at sa nananatiling presensya ng Espiritu Santo. Ito ho. Kaya dito, sabi nga sa aklat ng Lucas 21:19, sa inyong pagtitiis ay tamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. So, iyon ho ay sinabi sa Luke chapter 21 verse 19. At makikita po natin dito na kung saan ang kabuuan ay inantok. Halimbawa, sa buong church na to, at maharing ang 50% sa atin ay Kristiyano pero hindi sila tunay na born again. Mahari. Subalit inahanda ng Panginoon na ang kanyang church bago siya dumating ay madatnan niya na puspos sila ng presensya ng Diyos at sa pag-iintay ng ating Panginoon na kanyang pagdating na mag-iintay tayo na mayroong pagtitiis at tayo ay laging gising na kung saan sa pagdating ng Panginoon ay walang maiiwan. Amen. Kaya dito, we are living in the last hour and it's important to be prepared at all times. So let us live with godly wisdom. Yung godly wisdom ho rito is applied knowledge. Yung wisdom, hindi lang ho yung talino, kundi yung wisdom ay nanggagaling sa Diyos. Kaya dito, mamuhay na makadiyos na may karunungan na nanggagaling sa Kanya. So, Matthew 25, balikan mo natin ng 1 and 4, at that time the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in a jar along with their lamps. Maaaring ang lamparang ito ay malalaki na kung saan bago sila naghanda silang lahat ay puno ng oil ang lahat ng ito. Subalit sa kanilang kahihintay nga, naubos yung oil, uundap-undap. Kaya anong ginawa? Sa pagdating ng groom, tinrim mo ito. Kasi, kaya tinrim upang sa ganoon ang liwanag ay sumindi. Subalit, sa pagtrim nila doon sa kanilang, yung tawag nila doon, yung pabelo. Kapag tinrim yung pabelong yon at yon ay, kasi kung minsan, kapag may lampara, na yung kung hindi nyo pa nadatnan yon, kapag may lampara, kapag ito ay nawawalan na ng gasera o gas, ito ay umiitim. Pagkatapos nagbabaga, sabi ng mga matanda, manyampaga na yan, wala na yung gas, Sarah. So, ang gagawin doon, ititrim yon. Pero dahil wala nang oil, ano ang nangyari? At ang 5 birhen ay nagdala ng reserba. Kasi, parang ang 5 dito na nagkaisang kanilang kaisipan na kung saan na hindi na sila magdadala ng reserba. Subalit itong 5 naman ay nagdala ng reserba sa inakala nila na hindi nila alam kung anong oras darating ang ikakasal. Maharing sa atin, kinakailangan na tayo handa. Mayroon tayong reserba na kung saan ang banal na Espiritu ay nananatili sa atin upang sa ganon sa pagdating ng ating Panginoon, alam natin na dumating ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Amen. Mahirap pong maiwan. At kapag ito ay hindi para sa mga maiiwan, ang talinagang ito ay para sa mga susuguin ng Panginoon. Kaya nga, kapatid, sa gabing ito, kailangan na maunawahan mo kung ano ang ibig sabihin ng ating aralin sa pamamagitan ng 10 virgins. Na kung saan, dito nga, this parable implies that at least 50% of Christians are foolish, and the other half are wise. The reason why we study this lesson today is for us to be wise in our lives because as believers, so that we can live with godly wisdom. Yung lagi tayong handa. Kaya nga dito sa Ephesians 5, chapter 15, verse 17. So be careful how you live. Don't live like a fools, but like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. So, gamitin ho natin
ang isang pribileyo na ibinigay na sa atin ng Diyos na para sa atin ay kailangan matingnan natin ito na use the God's timing. Ibig sabihin, wala tayong ayahang masayang na oras sa atin bilang isang mananampalataya. Amen. Huwag po tayong maging idle. Yung wala tayong ginagawa kundi yung nakasanayan natin na pag gusto mong mag-attend ng gabi, parang yung buhong maghapon, kung wala kang ginagawa, iniintay mo pa lang yung alas 6. Para sa ganoon, ikaw naman ay makapag-attend ng alas 6. Alisin po natin sa ating isipan yon na kung papaano habang sa buong araw gumagawa tayo para pa rin sa Diyos. Hindi sa isang bagay na kung saan na kinaumalingan ng mundong ito. Gagawin pa rin po natin ang isang bagay na napapaukol sa ating Panginoon. Amen! Ito ay oportunidad na tayo ay gumawa at tayo ay maghanda sapagkat buhay ka, kapatid. Malakas ka at wala ka sa karandaman, sa kasalukuyan. Ikaw ay pinagpala ng Diyos, kaya huwag mong sayangin ang iyong buhay sapagkat maikli na lamang ang oras at malapit na dumating ang ating Panginoon. Amen po ba? Kinakailangan po na tayo ay maging handa. Kaya po, mapalad po tayo ng mga taga-Calvary Temple. Sapagkat ang lahat ng mensaheng ito ay inuugnay na kung saan na ito ay iniisip at dinadalangin ng ating mga namumuno sa atin ng ating senior pastor na kung saan kung ano ang angkop sa kapanaunan natin sapagkat malapit nang dumating ang ating Panginoon. Kaya naman, ito ay kaniyang ginawa o kanyang inilagay sa pag-aaral sa isang buwan na mayroong pagbabanta at mayroong itong bagay na kung saan na tayo ay pinapalalahanan sapagkat kailangan ihanda natin ang ating sarili. Amen. So, dapat lang na maghanda tayo sapagkat ayaw nating mayroong maiwan ni isang kaluluwa sa mga taga-Calvary Temple. Amen po ba? Maging sa ating mga pamilya sapagkat wala ho tayong dapat na ayahan na mahiwan. Gamitin ho natin ang timing para sa Panginoon na kung saan na siya ay ipakilala sa ganoon, bawat pamilya sa atin ay magkita-kita tayo doon sa kalangitan. Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fool despise wisdom and instruction. Dito, yung mga may wisdom na sinasabi, sabi nga, the fear of the Lord is the beginning of knowledge or wisdom, but fools despise wisdom and instruction. Alam niyo po ba na ang mga mangmangay, ngunit walang halaga sa mga, sabi nga rito, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at saway. Kapag kinokorek mo, walang halaga sa kanila yun, walang pagpapaalaga. Kung minsan sila pa ay parang balat sibuyas, kapag sila ay sinasaway mo at pinapangaralan, sila pa yung nagtatampo. Bakit? Sa mga mangmang na kung saan na hindi nila naiintindihan. Amen! Salamat sa Diyos at walang mangmang sa mga taga-Calvary. Amen! Yes. Hallelujah. And Proverbs 1:7, sabi nga sa ating binasa, and Proverbs 4:7, the beginning of wisdom is this, get wisdom, thought it costs all you have, get understanding. So, ibig sabihin mo dito, the beginning of wisdom is this, sabi nga, get wisdom. Paano mo makakamit ang wisdom? Dito, sinasabi, ngunit, sabi nga, kahit na magkano pa rin ang iyong magugol na gastos, basta't magkaroon ka lang ng wisdom, ito'y pagpilitan mo, kapatid. Amen! Kaya nga, kung minsan kahit gaano kamahal ang matrikula sa mga nurse, sa mga doctor, pinagpipilitan nila yan upang sa ganoon ay magkaroon sila ng wisdom, knowledge, na kung saan na ito'y magamit nila upang sa ganoon sa kanilang pagsasagip ng buhay. Amen. Kaya kahit magkano, sabi nga, kailangan pagsikapan ho natin sapagkat ito ay napaka-importante. Ngayon, kung ikaw naman ay nagkukulangan ng talino o wisdom, na kung saan talino na naukol sa Diyos o wisdom, ang sabi nga ni James 1:5, if any of you lack wisdom, you should ask God, who gives generously to all without
without finding fault, and it will be given to you. So, ibig sabihin, kung ikaw daw ay walang nangangailangan ka ng talino o wisdom, humingi ka sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at hindi siya nanunumbat. Kung nagkukulangan ka ng wisdom sa iyong negosyo, kapatid, iluod mo sa Panginoon. Humingi ka ng gabay sa Kanya. I-consult mo sa Kanya lahat ng iyong gagawin o pagpapasya. O kaya naman sa mga anak mo, kung papaano mo sila palakin, humingi ka rin ng wisdom. O it's either na kung minsan may usapan sa isang pamilya na kung isa lang ang nagtatrabaho, kung minsan yung sapat na budget, hingi ka rin ng wisdom sa Panginoon. Amen. Upang sa ganoon ito ay magkasya. At hindi ka tuturuan ng Diyos kung saan mo lulustayin yan o kung saan mo dadalhin ng pera, sapagkat yan ay kanyang dodobliin pa kapag yan ay kinonsulta mo sa Diyos. Amen. Kaya kung kurang ka ng karunungan, umingi ka, kapatid, sapagkat ang Diyos, siya ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Kaya kapatid, huwag kang mag-alala kung ikaw ngayon ay nagkukulangan ng wisdom. Iluod mo lang sa Panginoon. Ipagtapat mo sa Kanya. Pagkakalooban ka ng Diyos. Ask God for wisdom, spend more time with Him in prayer. Paano mo makakamit yon? Sa pamamagitan ng panalangin. Yung pakikipag-ugnayan sa Diyos na one-on-one, na kung saan nakasama ang banal na Espiritu kapag ikaw ay nakaluhod, kapag ikaw ay humihingi, at ang iyong buhay ay binigay mo doon sa ilalim ng kapamahalaan ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita, tiyak magkakaroon ka ng wisdom. Amen. Wag ho natin na ayahan na tayo ay, kuminsan nakala nila yung iba na, wala na akong pambalong gawan eh. Sabi ganon. Yung iba, ba't hindi ka magnigas? Ako po linyita, pastor, alam mo, kung wala kang kakayahan, umingi ka sa Panginoon at ikaw ay papatnubayan niya, kapatid. Tiyak yun, sapagkat ang Diyos, hindi siya maramot at laging naghihintay sa iyo. Amen! Natutuwa ang Diyos sa pagtulong niya sa bawat isa sa atin, basta't ipagtapat mo lang. And sabi nga rito, number 2, we are living in the last hour, and it is important to be prepared at all times. So, let us choose godly companion. Kanina po, ang ating kailangan po ay magkakasunod ito na kung saan yung godly wisdom and then yung lagi mong kakasamain o yung kaibigan na kung saan. Companion are the people you spend more time with than others. Siya yung lagi-lagi mong kasama. The more times you spend with the spiritual people, the more matured your character. As believer becomes the reasons why the 5 wise virgins become wise was because they stayed together in fellowship. Sila. Kaya lang yung 5, sabi ko nga, yung 50%, mga pulis na sinasabi rito, sila rin ang nagsama-sama. Kaya pumili ka ng makakasama mo. At hindi lamang po yun, pumili ka rin ng makakapartner mo kung ikaw ay youth. Amen! Parang walang youth dito, o yung mga single. Pumili kayo ng makakasama ninyo. Kung gusto nyo magkaroon ng makakasama na perpekto sa tingin mo para sa iyong sarili, iluhod mo sa Panginoon, i-visualize mo na yan. Kahit na yung nunal niya, sabihin mo, kung gusto nyo may nunal siya sa bandang kanan dito, sabihin mo yon. At ibibigay ng Panginoon. Sigurado kapag yan ay pinanalangin mo, sapagkat sasagutin ka ng Panginoon. Basta gawin mo lang yung tama. Alam niyo po, marami sa mga tao kung minsan nakala nila, ang Diyos noon at Diyos ngayon at Diyos na magpakailanman ay nag-iba na. Kung sa kanilang nababasa in the Old Testament, na kung saan ang nangyayari, kapag nakabasa ka sa mga kwento ng mga nauna sa atin, kagaya ni Abraham, kagaya ni Joshua, Caleb, at ni Job, bagamat sila'y dumaan ng pagsubok, dumaraan man sila, si Moses, dumaraan man sila ng problema. Pero tinitingnan mo na napakadali namang sumagot ang Panginoon. Alam niyo po sa atin, kung minsan iniisip natin na akala natin ay, bakit ngayon hindi sumasagot ang Diyos? Kapatid,
ito ang hamon ko sa iyo sa gabing ito. Gawin mo lang ang tama na pinagagawa ng Diyos. Gawin mo lang ang lahat ng kagustuhan ng Diyos. Subukan mo. Maging ang lahat ng kabuuan ng iyong iniingi ay ipagkakalob ng Diyos. Kasi di natin nagagawa ang kabuuan na gustong mangyari ng Diyos. Kasi sila sa kapanahunan nila, nagkakamali man sila, subalit andun pa rin ang buong pagkatao at buong espiritu na pagsunod sa Diyos. Kaya naman kapag sila'y sinagot ng Diyos, sila ay nananagumpay. Sa kapanahunan natin, parang tayo ay malayo sa Diyos. Na kung saan iniisip mo na, ay po, tayo man malyari. Ganun ang ating kaisipan. Bakit? Apektado tayo ng ating environment, ang ating kapaligiran. Yung maraming kuro-kuro, maraming suggestion, maraming high-tech na nakikita, o maraming gadget na kung saan, na kung minsan, i-google mo na lang yan. Yan ho ang umaadlang doon sa pag-commune sa ating Panginoon, na ang iyong tiwala ay hindi mo maibigay sa Diyos sapagkat inaagaw ng kapaligiran ang iyong atensyon. Kaya kung minsan gusto mong makiusap sa Diyos, gusto mong umarap sa Kanyang presensya, subalit hindi 100% na naipagkakalob mo ang iyong sarili. Salukuyan mong nananalangin, pagkatapos sasabihin na nag-ring lang yung phone, tatayo ka, tatakbo ka eh. O kaya, may narinig ka lang ng text, pagkatapos kukunin mo eh. Yun ba? Yun ang sinasabi ko. Ngayon, kung gusto mong mangyari, ang mga nangyayari nung kapanaunan ng nauna sa atin, at sa kapanaunan ito, sapagkat ang ating Diyos, sabi nga ng ating salita na ating inaaral, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi ho siya nag-iba, hindi nagbago. Amen? Kaya nga, kung ganoon, kung siya yung nauna noon na sumasagot, pwede rin siyang sumagot sa ating kapanaunan, sa gusto mo o sa lahat ng hinihingi mo, kung buho sa iyong pagkatao na ikaw ay sumusunod sa Diyos. Amen? Bakit hindi natin magawa yon? Kaya nga, pinahahanda tayo ng Panginoon. Kung minsan, ito ay nagkakaroon ng epekto sa atin. Mga kaibigan, mga kasama, o kaya yung mga katuwang mo sa araw-araw, ay mayroon din paghahadlang na hindi sumusulong ang iyong pananampalataya. Kaya dito makikita natin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Do not be misled. Bad company corrupts good character. So, ibig sabihin, gaano ka mang katino kapag ikaw ay hindi nag-ingat, kaya kaingat kayo. Ang masamang kasama ay nakakasira ng magandang ugali. Amen? Kasi nga, kung kasama mo yan, balang araw, hindi man ganyan ang iyong ugali, ngayon ay naawaan ka sa kanyang ugali. O dili kaya, kung minsan, kapag siya ay hindi mo naikayat, doon sa iyo na kung saan na ikaw isang mananampalataya, ikaw ang maikayat niya. Kaya tandahan nyo, kahingat po tayo. Amen. Tandahan natin, sabi, do not be misled. Sabi nga, huwag tayong patangay o huwag tayong paloko. Sapagkat tandahan mo natin, bad company corrupts good character. James 4:4. Dito po sa James 4:4, you adulterers, don't you realize that friendship with the world makes you an enemy of God? I say it again, if you want to be a friend of the world, you make yourself an enemy of God. Kung gusto mo rin na ikaw ay maging kaibigan ng mundo, gawin mo, nakaaway ka ng Diyos. Kung gusto mo naman na ikaw ay kaaway ng mundo, gawin mo na ipagkaloob mo ang iyong sarili sa Diyos. Amen. Isa lang ang gusto. Yung iba gusto pa rin nila, kaibigan nila ang mundo. Kapatid, ito ang paghahanda. Hindi biro ang maging Kristiyano. Ibig sabihin, seryosohin mo ang pagiging Kristiyano. Hindi pwede yung samba, uwi ka lang. Hindi pwede yung nakarinig ka pagkatapos ay walang aplikasyon sa ating buhay. At hindi pwede
kung papaano ang aral na naririnig nyo dito ay hindi tumatalab sa bawat isa sa atin. Hindi maglalago ang buhay mo bilang isang Kristiyano. Kaya nga maraming Christian na nagsasabi, pero kakaunti lang ang mga born again. Maaaring sa kalagitnaan natin, katulad ng ating inaaral, 50% lang ang born again. Kung iilan tayo ngayon. Kasi ang tunay na born again, yung buong puso, buong buhay na may pagsunod sa Diyos. Hindi o inaalintala anumang bagay ang kanilang aarapin basta't makasunod lang sa Diyos. Kaya nga dito, sabi nga, pipilihin natin. Pipili pa rin tayo. Huwag tayong patangay sa lipunan na ating ginagalawan sa kasalukuyan. Kung uso yung under the table, umiwas tayo sa under the table. Lagayan, sabi nila. Alam nyo, nung una, ang sabi ng mga matatanda, reng maglalagi, araking kapampangan, makatakot lagara. Ngayon, reng maglalagi, no, makatakot, tsuno kilalam lamesa. Lagayan. Ito ang nangyayari. Kaya nga, kailangan na mapili natin ang ating magiging makakasama o yung kaibigan natin sa bawat ating desisyon. Hindi lamang po yun. Ang sabi pa nga, the Bible commands us not associate with individuals who are not believers or unbelievers, but are immoral, or of course, we preach the gospel to unbelievers. Hindi naman yung, pastor, paano po natin sila mawiwin kung hindi natin sila pupuntaan? Okay, dito po tayo. Totoo na tayo ay Kristiyano. Ngayon, kung bilang isang Kristiyano o totoong born again, yan. Kung tunay kang Kristiyano, pwede kang sumama sa kanila, subalit kung mayroon silang ginagawa na masama, huwag makiisa sa kanilang ginagawa. Amen. Pwede tayong sumama, pero hindi tayo pwedeng makisama. Ibig sabihin, doon ay sila ay maikayat natin. Or else, kapag ikaw ay sumasama, yung sasabihin mo na inaantabayanan ko sila kung ano ang parang yung sinabi ho ni Pablo na kung ano yung kanilang sitwasyon ay hindi ganoon ang sabi ni Pablo. Si Pablo, ang kanyang buhay ay hindi apektado yung pagkaalam niya kay Kristo, yung paninindigan niya ay yun pa rin at hindi niya ito kinukompromise. Kaya huwag mong i-compromise yung nasa sayo kahit na sinasamaan mo yung hindi pa believers. Ibig sabihin, kapag kakitaan ka ng mayroong paninindigan, kinakitaan ka na isang tao na kung mayroong mababang loob at mayroong pusong makatotohanan sa lahat ng iyong buhay, tiyak siya'y mapapasunod mo. Kaya huwag kang pasway sa kanya. Ay, kaya ni pari, takman meman, kaya mo, zero alcohol yan niyan. Utang kaya ganito, dahil naman, totoo. O bandan toli, matalik ka pang minum kayo. Huwag ka nyaman na yan, bandan toli, ka pang may karakal. So, meaning po, tandaan po natin, kailangan na tayo ho ay magkaroon ng, pinag-aralan natin dito, sa unang parte pa lang ay yung mayroon tayong wisdom. Kinakailangan na mayroon tayong talino, huwag tayong mangmang. So, therefore, kung tayo ay makikisama sa kanila, pagpilitan natin ang ating katalinuan o ang ating kaisipan na nanggagaling sa Diyos. Amen. Kaya dito po, sa 1 Corinthians, sabi nga, 2 Corinthians 6:14-15, don't team up with those who are unbelievers. So dito, ang tatamahan no dito sa ating aral na to ay lalong-lalo na yung mga nagninegosyo, yung partnership, hindi yung single prop, yung kumisa na corporation o kaya naman ay dati silang magkakaibigan at alimbawa ikaw ay isang Kristiyano, pare-pareho ang antas ninyo. Ngayon, yung mga kaibigan mong matalik dati, sasabihin na, magnegosyo tamo. Nagnegosyo tamo, partner tamo, corporation. Kapatid, kung hindi siya mananampalataya, huwag kang sasali. Mahihirapan ka.
sa kwentaan lang sa pera, mag-aaway kayo. Baka sa pagkarga lang ng gas niya, dahil yung kanyang sasakyan ay mas malaki sa iyo, mag-aaway na kayo. Di 6 siya pala yung kayo, yung kaya ka 1.5 liter yamo, potang mga ragayang gas, magpetikas siya, at lulibo, ika 1.5. Bah, grabyado ko na. Mag-aaway kayo. Kaya, wag na wag kayong makipag-team up with those who are unbelievers. Kailangan ang kaisipan niya ay kagaya ng iyong kaisipan bilang isang Kristiyano. How can righteous be a partner with the wickedness? How can light live with darkness? What harmony can there be between Christ and the devil? How can a believer be a partner with unbelievers? So tandahan po ninyo, kung kayo'y negosyante, wag na wag ninyong gagawin ito. Ako, nung ako'y nag-export, mayroon akong kapartner, siya? Saksi. Saksi yun. May partner kami. Alam niyo po, mga 2 years kami mong may partner. Ni Kawani kami. Kasi, potang mag-withdraw ya, talagang, atin yung papirma, mag-withdraw ya, kulang na nung malimasim bangko mi. Potang ako ng kumangpanjuel do, ala na. So, na kayo man mi pati, mi tumbukan, sabi ko, ayaw ko na. Kasi nga, naalata ko sila. Kaya mag-aaway kayo. Pero kung kayo ay magkapatid sa Panginoon, napapag-usapan nyo yan sapagkat ang nasa gitna ang ating Panginoong Yesus. Amen! Siyempre, miminom niya, mag-good time niya, lika, garabyado ka. Sugradong ako may kasundo. Pero kapag kayo ay pareho sa negosyo na ganoon ang inyong mga kaisipan at pareho kayong Kristiyano, napapag-usapan ninyo at nabibigyan nyo pa ng kapurihan ang ating Panginoong Yesus. Amen! Kaya, tandahan nun ninyo. Sabi nga rito, don't team up with those who are unbelievers. Kaya pati mga single, pastor, mapogi ya, maborn again niya mo rin po yan. Pitok-itoki kaya niya. O bandang tolwi, ika na pala tinuki kaya. May mga ganon eh. Kaya ang sabi ng ating Panginoon na huwag tayong makipamatok doon sa hindi natin kapamatok. Ibig sabihin, yung yoke na sinasabi yon ay kasi sa mga farmers, nag-aararo yan, sa Kapampangan tawag nila ng pawud. Yung itang pawud na nito, dapat panteya, adwala. Adwala rin at pareho la katas, pareho la dagul. Bang kanita, potang isuyod niya ing sarul, gugulyo lang pareho, makatalindiking. Kasi, ka makipamatok, karetang emo ka pamatok, ana. Amen! Kaya tandahan ninyo, kailangan ito ay pakalagay ninyo sa inyong kaisipan, maging sa inyong mga anak o sa inyong mga pamilya. At sigurado na kayo ay hindi magkakasundo kapag hindi kayo pareho ng paniniwala. In 1 Corinthians 5:11, I mean that you are not associated with anyone who claims to be believers yet indulge in sexual sin or is greedy or worship idols or is abusive or is a drunkard or cheat people. Don't even eat with such people. Sipin mo na ang lakas ng loob ni Pablo na dito na huwag kayong makikain sa kanila. Ang sabi niya, maging sa mga taong ito, iwasan nyo sila at huwag kayong makikain. Sinasabi nilang sila'y Kristiyano, ang sabi niya, subalit sila'y nakikiyapid. Kaya kung minsan, kapareho mong Kristiyano, atune, born again, kaya makanyan niya. Kaya anong sinasabi ni Paul? Umiwas ka raw sa mga taong ito. Bakit? Kasi maaawaan ka, kapatid. Bandang uli, kapareho mo na siya. Kaya, nakikita niyo po yung mga bata, kapag sila ay nagpagupit, broccoli. Kung broccoli ang gupit ng isa, broccoli langan. At ang urudang makapakanyan. Pagkatapos may suot-suot na ibang. Kasi nga, nakikisama sila sa ganoon. Yung isip nila ay iisa.
Kaya mahingat po tayo. Amen. Dito, 2 Thessalonians 3, chapter 6, verse 15. In the name of the Lord Jesus. Ito po, napaka-importante po ng sinabi nito ni Pablo. Di ho ba sa atin na inaaral natin na huwag nating banggitin ang pangalan ng ating Panginoon sa walang kwenta. Subalit dito, kung binanggit ni Pablo ang pangalan ni Jesus at ginamit niya rito upang i-rebuke, upang sabihan o warningan ang bawat isa sa taga-Korinto, ibig sabihin, napaka-importante. At ito ay hindi walang kwenta. Kasi ang sabi nga ni Pablo dito, in the name of the Lord Jesus Christ. Inuna niya, ang sabi nga, we command you, brothers and sisters, to keep away from every believers who is idle and disruptive and does not live according to the teaching you receive from us. Believers, ha? Anong sabi? Hindi unbelievers ang sinasabihan dito ni Pablo, kundi believers. Tayong lahat ay believers. Amen? Yan. Warning ito. May warning pala si Pablo. Ang sabi pa nga niya dito. And, continue ho. For yourselves, you know how you ought to follow our example. We were not idle when we were with you, nor did we eat anyone food without paying for it. On the contrary, we work night and day, laboring and toiling, so that we would not be burdened to any of you. We did this not because we do not have the right to such help, but in order to offer ourselves as a model for you to imitate. For even we were with you, we gave you this rule. The one who is unwilling to work shall not eat. Anong sabi? Huwag daw pakainin ng tamad. Amen. Ay makalunos siya po, pastor. Miyembro yung pamilya, makananoy. Aba, o nung makanyan kaisipan, kung gano'n ang kaisipan mo na miyembro mo ng pamilya ay kahit na hindi siya nagtatrabaho, pinakakain mo. Ang usapan po dito, hindi yung asawang hindi nagtatrabaho, ha? Baka naman sabihin, ay nga sa okay, kaya pakanan eh, magobra. Hindi ho. Nagtatrabaho ang asawa mo bilang aligi ng tahanan, iyan ay nagpiprepare sa mga anak mo, inaalagain niyang tahanan, nagtatrabaho yan. Ang ibig ko sabihin dito, kung mayroon na hindi nagtatrabaho, yung tinutukoy dito ni Pablo, yung isang tao na hindi nagtatrabaho, lipat ng lipat sa ibang bahay at nakikikain. Kakapal na, Ang palya. Siguro 4 inches siya. Ito ang kanyang ginagawa. Kaya nga, winarningan sila ni Paul, huwag niyong pakainin ang sabi niya. Kaya kapatid, kung meron kayong kilalang ganito, i-rebuke niyo na. Bakit sinabi ni Pablo na huwag pakainin? Upang sa gano'n sa kanyang kagutuman, magiging marunong siya o biasa na siya na maghanap ng trabaho at makipagtrabaho upang hindi kakalam ang kanyang tiyan. Amen. So tandahan nun ninyo, ito ay choose the godly companions, yung maka-Diyos. Yung mayroong isang takot sa Diyos na kung saan na ang lahat ng ginagawa at pagpapasya ay napapailalim pa rin sa pamantayan ng ating Panginoon. Kaya nga, in verse 11, we heard that some among you are idle and disruptive. They are not busy. They are busybodies. Such people, we command and urge in the Lord Jesus Christ to settle down and earn the food they eat. And as for you, brothers and sisters, never tire of doing what is good. Take a special note. Sabi nga, isipin niyo, take a special note of anyone who does not obey our instruction in this letter. Do not associate with them in order that may feel ashamed, yet do not regard them as an enemy, but warn them as you would a fellow believers. Amen. So, kung iintindihin po natin ang 2 Thessalonians sa mga Thessalonica, sila ay mga mananampalataya.
Hindi unbeliever yan. Pero mayroon hong matapang na gustong ipagawa si Paul sa mga Thessalonica. Iwasan nyo lang. Kaya kapag mayroon kang kaibigan at taga-Calvary siya, medyo tamad siya. Pero siguro taga-Calvary lang, matamad ka rin taga-Calvary. Amen? Masipag lang ang ding taga-Calvary. At yung mga taga-Calvary ay mayroong wisdom. Amen? Hela pulis. Kasi wala rito. Pero kung meron man, iwasan nyo na siya para sa ganoon na malaman niya kung ano ang kanyang ugali. Amen? Kasi maawaan kayo. Proverbs 13:20, walk with the wise and become wise. Amen. Kung marunong ang iyong kasama, magiging marunong ka. Kung may takot siya sa Diyos, may takot ka rin sa Diyos. Kaya, kung gusto mong maging marunong bilang isang Kristiyano, yung mga marurunong na Kristiyano, kaibiganin mo. Sa ganoon ay magiging marunong ka rin. Labisang mag-amen, balamay labisa. Amen po ba? Amen. Dito, sabi nga, Proverbs 27:17, as iron sharpen iron, so a friend sharpen a friend. Tingnan niyo po yung bakal, subukan ninyo, pag uwi ninyo, pagkiskisan nyo rin parehong mabilog na bakal. Alam, patugot. Kaya kung minsan, tambakal to bakal, bigla lang taram, pareho lang mataram. Iron sharpen irons. Amen. Ito yung nasa siyo natin eh. Kaya kayo kung gusto ninyong magkaroon ng isang patotoo at gusto ninyong maranasan ng isang mapayapa at mayroong wisdom patungkol sa Panginoon, magsiyo na kayo. Amen po ba? Sino po yung walang siyo dito? Pakitaas ang kamay. Ay, salamat sa Diyos at meron silang lahat siyo. Alam ng Diyos yan kung nagsinungaling kayo. Bala kayo. Papatas ko rin gama, yueyo tinas. Sana kung meron na walang siyo, sasabihin ko, may mga siyong ganitong oras, may mga siyong ganitong panahon, makisama kayo. Amen! Oo po tayo, ko bisang talagang magsiyo. Alam ko po, meron siguro, kaya napatawa sila eh. Baka meron talagang ayaw magsiyo. Amen? Amen? Oh, meron. Yung iba, alam na natin sila. Sige. Pero magsiyo na ko po. Kasi warning ngayon din dami ni kailangan i-apply yun kaya kayong biye. Amen? And Proverbs 22 verse 24 and 25. Don't be friend angry, for all associate with hot-tempered people. Or you will learn to be like them and endanger your soul. So, wag daw kayong makipagkaibigan sa mga mainitin na ulo. Balang araw, mas mainit pa ang yung ulo sa kanila. Amen. Nung gugulisak yan, gugulisak, kalugurin. Baka bandang toli, kapay ikaning gugulisak, manahimik na eh. Kasi kaluguran mo eh. Kaya yung iba kasi, sabi na, pagkaibigan kong kernel, baka nito, pangarake, bala mo kernel ko naman ha. Ganon ang ginagawa nila. Kaya ito, nasa Proverbs yan. And warning against lone ranger, Christian. Ito naman kung paano, pastor, kung ganon, ako na lang mag-isa. No, delikado po yan. In Ecclesiastes, dito tandaan natin, Ecclesiastes 4:9-12, two people are better off than one, for they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help, but someone who falls alone is in a real trouble. Likewise, two people living close together can keep each other warm. But how can one be warm alone? A person standing alone can be attacked and defeated. But two can stand back to back and conquer, sabi nga. Three are even better, for a triple-braided cord is not easily broken. So ito, kaya walang lone ranger na kung saan na Kristiyano, walang nag-iisa. Kapatid, kung ikaw ay nag-iisa bilang Kristiyano, delikado yan. Kailangan mayroon kang nakakasama na Kristiyano na kung saan na mapagkatiwalaan mo
at pumili ka nga upang sa ganoon hindi delikado ang katayuhan mo. Amen? Don't be Lone Ranger believers. There is a great blessing when come together in unity. Alam niyo po ba na mayroong blessing kapag mayroong unity? At yung unity hindi sa uniforme. Akala nila yung iba kasi yung unity, kapag pare-pareho silang, blue color, blue langan. Akala mayroon na silang unity. Hindi po unity yon. Uniformity. Naka-uniforme lang sila. Pero yung unity, hindi nila nakuha. In Psalms 133, behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. It is like the precious oil at the head running down on the beard, and the beard of Aaron running down on the collar of his robes. It's like dew Hermon which falls on the mountains of Zion. For there, the Lord has commanded the blessings life forevermore. Amen. So, kinocommand ng Panginoon ng blessing. Kaya kung wala kayong unity ng mag-asawa, walang blessing na papasok. Hindi i-command ni Lord ang blessing kapag kayo ay hindi nagkakasundo. Kumisan, sa pagboto na lang, ni asawa lang, ila pa may kasundo eh. Iba, ang kahit ko na. Ang wili-wili ko na. Kasi ba ni Meto, may buboto na kasi kaya. Ay, hali-hali na. Magkakaala kang pakialaman na. Kaya alam blessing. Botang may sambuya pa kanita yung kaya na kasi daw yan manos pinggan. Kaya kapatid, kung gusto niyo dumalo yung pagpapala, unity. Maging united kayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen? Handahan po natin, iko-command ng Panginoon ang blessing kapag tayo ay united. And Hebrews 10:25, and let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now the days of His return is drawing near. Tandahan nyo kapatid, huwag natin kaligtaan ang magkasama-sama na ganitong at pagsamba o kaya yung kagaya ng CU o kaya yung mga laging may pag-aaral. Tandahan natin, huwag natin kaligtaan ang ganitong sama-sama sapagkat always attend church service, prayer meeting, and Calvary umpukan. Amen? And last, we are living in the last hour, and it is important to be prepared all times, so let us spend time with the Holy Spirit. Amen? Amen po ba? Amen. Kailangan na ma-spend natin ang ating oras through the Holy Spirit. Paano yon? Alam niyo ho, the 5 wise virgin brought extra oil with them as they waited for the bridegroom to come. Pero yung foolish virgin, hindi sila nagdala. So, meaning, na kung saan kagaya na sinabi ko kanina, inalintulad ito doon sa presensya ng Diyos ang langis, na kung saan na ito'y magbibigay ng liwanag sa kanilang kalagitnaan bilang isang birhen na nag-iintay sa ikakasal. Subalit, hindi sila nagkaroon ng reserba, kaya hanggang sa kapagdating ng bridegroom, sila ho ay nasaraan ng pinto. So, meaning, kung gusto mong makapag-spend ng time sa Holy Spirit through the Word of God, lagi mong alalahanin kung ano ang salita ng Diyos. John 14:26, but the advocate of the Holy Spirit from the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Sabi nga rito, na kung saan saan ang Espiritu ng Diyos, sabi nga sa Romans chapter 8 verse 4, for all who are led by the Spirit of God are the children of God. Kung sino ang pinangungunahan ng banal na Espiritu ay mga anak ng Diyos. Kung hindi pinangungunahan ng banal na Espiritu, anong Espiritu ang nangunguna sa kanila? Ang Espiritu ng demonyo. Dalawa lang yan Espiritu ng Diyos o Espiritu ng demonyo ang nangunguna sa kanya. Kaya, ang sino mang pinangungunaan ng banal na Espiritu ay anak ng Diyos. Amen. Papanatilihin ho natin na kung saan ang banal na Espiritu ang ating in-acknowledge sa tuwina na tayo magising, magpasalamat,
mula sa pagsikat ng araw hanggang paglubog nito, pupuriin mo ang Diyos sa pamamagitan ng pagpupurit, pagpapasalamat sa pagbangon mo. Banal na Espiritu, salamat po sa umagang ito. Ihanda mo ang aking sarili upang ako'y makagawa ng kapuri-puri sa iyo. Lagi mo po siyang i-acknowledge sapagkat yan ay persona, nakikinig yan, pwede mong kausapin yan. Amen? John 16:13. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Ang banal na, kaya kung minsan sensitive tayo, may sinasabi ang banal na Espiritu, kung minsan hindi mo pinapakinggan kaya napapahamak ka Minsan na lang, halimbawa, matraffic, sapak ng sakyan ka rin. Sabihan na ng Magda, iba? Ay, sobra ka traffic iniyak, mirasketa. O sabi na ng banal na Espiritu, sabi na, magtyaga ka. Pero ikit na itang kanto, di nalay niya ka. Bad na toli, mas matraffic ka, milwal. Kumisan ganun tayo Amen? So, pag dumarating ang pagkakataong yon, i-consult po natin sa ating Panginoon. Lord, Holy Spirit, nano po yung gawang ko? Kaya traffic kayo di nalakang kayo. Kung minsan, halimbawa, malagwaya, singit, bad na toli, may trapyo, o nang may kwaya palisasya. O teka, miratang, may kwakulisasya. Bakit? May kagasgas ko, Kasi yun ang bunga ng hindi nakikinig sa pangunguna ng banal na Espiritu. Napapahamak tayo madalas. Amen? James 4:8, come close to God and God will come close to you. Kagaya ng katabi ninyo, kung minsan, kung hindi mo kakausapin, halimbawa, yung katabi mong yan, hindi mo siya kausap, pero yun ang kinakausap mo. Bandang toli, kayo yung close doon na kahit na medyo may agwat sa iyo. Kaya yung banal na Espiritu, kapag hindi mo kinakausap, hindi magiging close sa iyo. Amen? Kasi nga, kinakailangan na maging close ka sa Kanya. Lagi mo siyang kausapin. Kapag lagi mo kinakausap, tiyak ang iyong kaisipan na ito ay magiging sariwa at wala nang maiisip pang mga kalokohan, mga mali, o bagay na kung saan na ito ay ikakapariwara mo o ikapapaamak mo. Kung minsan pa nga, hindi ka na makakaisip ng hindi kontra o laban sa ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, ano sabi niya? Kapag hindi mo sinunod ang banal na Espiritu, ibig sabihin, kaaway mo siya. Tandahan mo natin, James 4:8, come close to God and God will come close to you. Wash your hands, your sinners purify and hurts, for your loyalty is divided between God and the world. Hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang bangka. Hindi ka pwedeng sumakay. Ala pong Kristiyanong sakang. Amen. Amen. Ay siguro sakang la rin aliwa. Labi sa makibat. Bahala kayo, sakang kayo. Pero alang Kristiyanong sakang. Amen. Huwag kang mamangka sa dalawang ilog. Isang ilog lang. 2 Corinthians 17:18. For the Lord is the Spirit. Sino ang Spirit dito? Ang Panginoong Yesus. Amen. Ayan o nakasulat. For the Lord is the Spirit. Meaning, yung persona ng banal na Espiritu mismo ang ating Panginoon. Sapagkat yon ay kanyang Espiritu. Amen. Ayan, nababasa natin. For the Lord is the Spirit. And whenever, sabi nga rito, whenever the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen. May kalayaan. So, all of us who have had the veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, make us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Tandaan mo natin, we need to dwell in the Spirit of the Lord. Amen. With sincerity. Hindi lang ko sinabing amen, kundi with sincerity. Amen po ba? And 1 Corinthians 6:19-20, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit, who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself.
For God bought you with a high price, so you must honor God with your body. Pastor, katawan ko naman ini. May katawan yan, kapatad. Balo mo, nung pagmaragol mong katawan mo yan, putang ko na ng Gino, saranya itang may tumunguyat kem buntok alana. Amen? So, huwag nyo abusuin ang inyong katawan, ingatan nyo po yan. At yan ay iandog natin sa ating Panginoon na ito ay isang mabangong samyo sa Diyos. Na huwag nating paggamit ang alinmang parte ng ating katawan doon sa paggamit ng masama o sa nagagamit ng kaaway na si Satanas. Mata, ilong, tenga, detang mapakramdam at chismis. Dila, detang chismosa. Itang chisay magigisan. Ano yung chisay magigisan? Chismis. Detay lang magigisan, darakal na pa. Karing gadagan ng chis, ilang yung magigisan. Kanyamanan ni chis. Amen. Galatians 5:16, 17. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desire of the flesh. For the flesh desires what? The contrary to the Spirit is contrary to the flesh. Magkalaban ho yan. Kung ano ang nasa ng laman ay hindi nasa ng Espiritu. Ang nasa ng laman, gusto niya, yun ng kampante, tamad, puro kain. Yung nasa ng Espiritu ay babad sa Espiritu ng Diyos sa pagbabasa ng salita. Pero yung katawan ayos mo, nag-aaway yan. Kaya kung minsan makakiraya mo, manuling niya. Bakit? Bubugbuga na yan yung banal na Espiritu. Kaya po tang kaya rin, babayatin lang manuling. Yung katamaran da kay kakira. Ay, hadi anak, kasi kaya hindi kilulutuan. Ali, bubugbuga na ka ng banal na Espiritu, uling may papatela. Patik doon na kayo, kabisan tikdo. Manyaman ni makiran. Ang kaya kasdan mo, mamanga niya mong detang chocolate makabang, makiraya. Nano kasi lireta, retang stiko. Amen. Tandahan po natin, huwag natin pagbigyan ang ating katawan, pagbigyan natin ng banal na Espiritu. Amen. Sapagkat ang Espiritu ay nakaugnay sa Espiritu ng Diyos. Tiyak, hindi ka ipapaamak yan. Kaya isunod nyo ang laman. Kaya nga, dito, anong sabi nga ni Zerubbabel? Sa Zechariah chapter 4 verse 6, so he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty. Dito ang abilid ng Panginoon kay Zerubbabel at maging sa atin. Tandaan mo kapatid, walking in the Holy Spirit means acknowledging He is with you every day and everywhere. Kaya nga, tandaan po natin, in Luke chapter 18 verse 8, ang sabi, sinabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang karunungan. Ngunit, pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa Kanya. Di po natin alam, kung darating ang ating Panginoon, hinahanap niya na mayroong nananalig sa Kanya. May gumagawa, may nagpapatuloy, mayroong nagtatrabaho sa Kanyang ubasan na walang tumpay at habang iniintay ang Panginoon na hindi nagpapainga sa kakalakad at kadadala ng mabuting balita. Amen! Mag-review po tayo. Be prepared at all times. Live with a godly wisdom. Choose godly companions. Spend time with the Holy Spirit. In Matthew 24 verse 44, so you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Be ready, kapatid. Matthew 26 verse 41, watch out and pray so that you will not fall into temptation. Gawin po natin na tayo mapanalangin upang sa ganoon hindi tayo maulog sa mga tukso o sa kamunduang ito. The spirit is willing, but the flesh is weak. Stay awake, be prepared at all times. Andahan mo pag
Kapatid, gugulin mo ang iyong oras para sa Diyos. Sa ganoon, pagdating niya, madatnan ka niya na ikaw ay gumagawa. You spend more times with the Holy